Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez upang magkatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa huling araw. Para po sa araw na ito, tayo po ay nasa ikalawang aralin sa ating pag-aaral. Ang pamagat po ng aralin na ito ay bakit dapat bantayan ng bawat mananampalataya ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Muli po, ulitin ko, bakit dapat bantayan ng bawat mananampalataya ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, dakila ka. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong natatanging pangalan. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Aking Diyos, aming Ama, sa aming pumuling pag-aaral, hinihingin po namin, O Diyos, ang paglilinis ng aming mga puso, ng aming isip, ng aming labi, ng aming mga kamay. Patawad, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Hinihingin po namin, muli, Panginoon, na kami po'y hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Patawarin po ninyo kami, O Diyos, at bigyan ng bagong puso, ng bagong espiritu na handang matuto, na handang tumanggap mula sa inyo. Ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan ay sinasansala sa banal na pangalan ni Hesus. Pagbubuhan ng isip, kalituhan, stress, kawalan ng interes sa lipan ng Diyos, anumang humahadlang upang hindi maunawa ng islita ay aking pinapalaya sa banal na pangalan ni Hesus. Kayo po, banal na espiritu, ang binibigyan ko ng buong daya, ng buong pagkilos, upang maunawaan ang salitang ito. Ito lamang po banal na espiritu, ang kaya pong bumago ng puso at isip ng bawat tao, Panginoon, at hindi po ang inyong lingkod. Marami pong salamat, tuwing ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Noong po nakalipas nating aralin, pinag-aralan po natin bakit dapat pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw. Doon po tinalakay po natin ang maraming dahilan kung bakit dapat po pag-aralan ng bawat mananampalataya ang mga hula sa huling araw, lalo po sa panahon ngayon na tayo po ay mismo nasa kapanahunan na kung saan ang malalapit na pagdating ng Panginoong Hesus ay naririyan na. Ang kanya pong pagdating ay halos nasa pintuan na. Kaya po dapat po natin pag-aralan ang mga hula sa huling araw. Ngayon naman po, ang ating po pag-aaralan, bakit dapat bantayan ng bawat mananampalataya ang muling pagbalik ng Panginoong Hesus? O sa ibang salita, bakit po dapat bantayan ng bawat mananampalataya ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Bakit po sinabing panahon ng kanya po muling pagbabalik? Kasi po kapag po hindi natin binantayan yung panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, at sinasabi lamang po natin na binabantayan po natin ang pagbalik ng Panginoong Hesus, maaari po natin ma-miss o hindi mabantayan o makaligtaan o mapalampas ang kanya po muling pagbabalik. Mahalaga po yung panahon. Bakit? Kasi kapag po sinabi po natin na ang Panginoong Hesus ang ating pong hinihintay, at sasabihin po natin, ay hindi pa ito ang panahon na pagbalik ng Panginoong Hesus, maaari po natin na ito makaligtaan. Katulad po na nangyari sa mga Pariseo at sa mga Hudyo, sa panahon po ng Panginoong Hesus, hindi nila inaasahan na yung unang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay yung panahon na iyon. 2,000 taon na nakalilipas. Kaya ito po ay lumampas at napalampas ng mga Pariseo, Saduseo at ng maraming mga Hudyo, kaya marami po sa kanila ang hindi naligtas. Ngayon sa ating po panahon, ayaw po natin na mangyari iyon. Kaya kailangan din po natin bantayan, hindi lamang po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, kundi po maging po ang panahon, ang kapanahunan ng kanya pong pagbabalik. Ngayon po mga kapatid, hiningaling ko po, bakit po naglalaro sa inyong isipan, sinasabi po ba na pwede po natin malaman na eksaktong araw o petsa, buwan, araw, taon na pagbabalik ng Panginoong Hesus? Sabihin ko po, hindi po natin maaaring malaman ang eksaktong buwan, araw o taon na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dahil po siya po mismo ang nagsabi noon sa Mateo 24:36. Mateo 24 verse 36, ang araw at oras ng kanyang pagbabalik ay wala po nakakaalam, kundi ang Ama lamang po na nasa langit. Ngayon po, pag sinabi ko po kapanahunan, hindi ko po sinasabi na ito po yung araw at oras. Magkaiba po yun. Ang kapanahunan po na tinutukoy ko dito ay kaiba po sa araw at oras. Sa English po, ang ibig ko sabihin sa kapanahunan ay time and season. At ang eksaktong araw at oras, ito po yung day and hour na sinasabi sa Mateo 24:36 na hindi nga po natin maaaring malaman. Ngayon,
Nililinaw ko naman po mga bagay na ito upang maalis po yung katanungan sa inyong pag-iisip. Pinapahayag po sa ating na salita ng Diyos, maaari po nating malaman ang kapanahunan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi iyon saktong araw at oras. Hindi po yun. Hindi yung kapanahunan. At ito po ay mahalaga. Ngayon, ano po ba yung ibig sabihin ng kapanahunan na tinutukoy ko itong time and season? Kukuha na po muna tayo ng halimbawa sa ating po pang araw-araw na buhay bago po tayo kumuha ng halimbawa mula po sa Biblia bago po tayo makagawa ng definition, biblical definition kung ano po yung time and season o yung kapanahunan na ating tinutukoy. Pag po sinabing kapanahunan sa pang-araw-araw po nating buhay, isa po doon ay ang isang kapanahunan ay maaaring isang tiyak na panahon na nagtatakda ng klima sa isang bansa. Sa ating pong bansa Pilipinas, mayroon pong dalawang kapanahunan, ang panahon ng tag-init at ang panahon ng tag-ulan. Pag po panahon ng tag-init, ito po ay Abril hanggang Mayo, at ang panahon naman po ng tag-ulan ay yung mga natitirang buwan. Yung po yung isa. Ang pangalawa po na kahulugan ng kapanahunan sa pang-araw-araw nating buhay, ang isang kapanahunan ay maaaring isang tiyak na panahon na pinaghaharian ng isang emosyon. Tiyak na panahon na pinaghaharian ng isang emosyon. Halimbawa po, noong pong taong 2019, September 13, 2019, nakalipas po ng taon, kinuha po ng Panginoon Diyos sa buhay po ng aking ama. At noong panahon po na yun, ang aming pong pamilya ay nagluluksa, nagdadalamhati, lumuluha. Iyon po ay panahon ng pagdadalamhati. Ito po yung pangalawang kahulugan ng kapanahunan sa pang-araw-araw na buhay. Sa pangatlo po, ang isa pong kapanahunan ay maaari din po na isang tiyak na panahon na tinatakdaan ng mga gawain na nakasanayan para po sa panahon na iyon. Mga tiyak na gawain na nakasanayan para po sa panahon na iyon. Halimbawa po sa bansang Pilipinas, mayroon pong panahon ng pagtatanim at mayroon pong panahon ng pag-aani. Bakit? Ang Pilipinas po ay isang agricultural bansa. Tayo po ay nagtatanim ng palay. At sa isang taon po, mayroon dalawa o tatlong beses na tayo po ay nag-aani. Kaya may panahon po ng kapanahonan ng pagtatanim, kapanahonan po ng pag-aani. Ngayon po, yun po yung mga halimbawa ng kapanahonan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po, pagdating naman po sa Biblia, ang haba po ng panahon ng isang kapanahonan ay maaaring ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon. Depende po kung ano po yung layunin ng Panginoon doon sa kapanahonan na yun. Kung ano po yung konteksto at iba't iba po yan. Ngayon nga po, pinag-aralan po natin yung muli kung babalik ng Panginoon Jesus, gaano ba yung panahon na dapat natin bantayan o alamin para po sa kanya po muling pagbabalik. Ang konteksto po ng Biblia siya po magsasagot nun. Ngayon naman po, bibigay po tayo ng ibang halimbawa patungkol po sa Biblia ng kapanahunan. Ang isa pong halimbawa na matatagpuan po natin ay sa Ecclesiastes chapter 3, kapitulo 3. Sabi po doon sa unang 8 talata, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Napakahalaga po. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpuni at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkatuon, at ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Kung nakita po natin sa halimbawa ito sa Ecclesiastes 3 na kapanahunan, ang konteksto po ay masyado pong personal ang aplikasyon. Kaya po ang kapanahunan, yung pulinto ng tagal, pala po sa bawat kapanahunan ay nakadepende po sa buhay po ng bawat isa. Masyado po siyang personal. Kaya naman po,
tingnan po natin yung isang mas malaki na halimbawa po na kapanahunan na makikita po natin sa salita po ng Diyos. At ito po ay tumutukoy sa unang pagdating ng Panginoong Jesus, 2,000 taon na po ang nakalilipas. Ang sabi po sa Lucas 12, 54 to 56, sinabi rin niya sa mga tao, kapag nakita ninyo makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo uulan. At yun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin tilog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Dito po sa mga talatang ito, pinagsasabihan po ng Panginoong Jesus ang kanya pong mga kababayan na Hudyo, hindi po mga religious leaders, hindi po mga Pariseo. Kung sa konteksto po na ito, pinagbabasehan po niya, ay yung mga ordinaryong Hudyo ng kanya pong panahon, kung saan, bakit hindi nyo naunawaan na itong panahon na ito, ang una kong pagdating, na kung saan isisila ang Mesiyas, na bumuhay at mangangaral sa inyo, bakit hindi nyo naunawaan? Ano po ninyo? Malaki ang paghahanag ng Panginoong Jesus na dapat alam iyon ng kanyang panahon. Na iyon yung panahon ng kanyang unang pagdating. Subalit, ang mga Pariseo at madali po sa mga Hudyo ay hindi iyon nakita. At ang katumbas po nun, hindi po nila natanggap yung kaligtasan dahil inakala nila na hindi pa yun ang panahon ng pagdating ng Mesiyas. Kaya mahalaga po na malaman po natin yung kapanahunan. Hindi po eksaktong petsa, hindi po yung kapanahunan. At ang nakakagulat po pala dito ang mga pantas sa kanila po pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung sila hindi mga Hudyo, nalaman po nila ang kapanahunan ng pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya nabantayan nila yung pagsilang ng Panginoong Jesus. Kaya mahigit po natin malaman ang pangalawang pagdating ng Panginoon sa kapanahunan po niyon. Isa pa pong halimbawa ng kapanahunan, ayon po sa Biblia, ito naman po yung Day of the Lord, na kung saan ang Panginoon Diyos ay magluluhos ng parusa at pagpapala sa mga tao, parusa sa mga hindi mananampalataya at pagpapala pautubo sa mga banal, sa mga matapat. Sabi po sa pangalawang Pedro 3:8-10, ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon na isang araw ay 1,000 taon, at sa 1,000 taon na isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan nila kayo ng pagkakataon, binibigyan nila ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay bigla makakaroon na may nakapangingilabot na ugong. Matututok ang araw, buhay at mga bituin at ang lupa ay malalantad. Hallelujah! Yun po yung araw ng Panginoon. Yun po yung ating pong inaasahan. Ngayon po, ito po yung pinag-uusapan natin, kung kanya pong pagbabalik, na kung saan mauuna muna yung tribulation o yung 7 taon na pagdarusa. Ngayon po, ano po yung haba nito? Kapanahon na po na kanya pagbabalik. Bali, ang pili po tayong magkaroon ng haba na 7 taon. Sapagkat pag alam po natin, 7 taon ng tribulation, sa pagkatapos po ng 7 taon yun po yung pagbabalik ng Panginoon Jesus. Sa kapanahon ng po na ito, pwede po pahabaan po natin. Pwede po tayo magsimula po sa fig tree generation. Kasi sinasabi po sa Mateo 24, yung pong puno ng igos, na kung saan ang henerasyon na yun, hindi na lang pas ang henerasyon na yun, na kung saan babalik ang Panginoon Jesus. Masasaksihan po ng fig tree generation, ang pagbabalik ng Panginoon Jesus, ito po ay nasa 80 taon ang haba sa panahon na yun. Ngayon, ito po tatalakayin po natin yung fig tree generation sa susunod po natin ng mga aralin. Sa ngayon po, bakit po natin muna dapat bantayan ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus at ang panahon ng kanyang muling pagbabalik? Ngayon po, ano po ang maobserbahan natin sa mga halimbawa po natin sa Biblia? Hindi po natin isasama ng Ecclesiastes 3 sapagkat masyado po yung personal, na isasama lamang po natin yung panahon ng unang pagdating
at yung panahon ng pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. So, kung pagdating ng Panginoon Jesus, ilang taon din po yung tagal noon sapagkat 33 years. 33 years po siyang nagawa dito sa lupa. At ito po pangalawang pagdating niya, pwede po tayo magsimula dun sa tribulation, panahon ng tribulation, o yung regeneration na kung saan 80 years hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Ngayon po ay ano po yung dalawang observation po natin sa biblical na time and season o yung kapanahonan. Ang eksaktong araw at oras, ito po yung natin observation, ang eksaktong araw at oras ng pagkatupad sa isang kapanahonan ay tangi lamang po na Biblia ang kapagsasabi at malalaman po natin kapag natutupad na. Pwede po natin mahinuha, malapit na dahil nagsisimula ng matupad yung mga senyales. Subalit, malalaman po natin eksaktong simula nun kapag po talaga siya ay lubos na natupad. Pangalawa po, nakatangian ng isang kapanahonan ayon po sa Biblia ay ito po ay maaari pong ilang taon ang ating hintayin habang ito po ay progresibo na natutupad. Ngayon po, mahalaga po na malaman na ang fulfillment o yung katuparan ng isang biblical na kapanahunan ay maobserbahan lamang po natin kung ito po ay ating po pinagmamasdan yung katuparan ng mga hula o yung mga senyales. Kaya po, ibibigay po tayo ng definition o ng pakahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng biblical time and season o yung biblical na kapanahunan na sa ating po pag-aaral yung kapanahunan na pagbabalik ng Panginoon Jesus. Ano po ay ang kahulugan ng biblical na kapanahunan? Bagay po sa ating mga pag-aaral kanina, masasabi po natin na ang biblical na kapanahunan ay isang tiyak na yugto ng panahon na isinasalarawan ng pagkakatupad ng lahat ng propesiya o senyales na itinalaga para sa panahon na iyon ayon sa itinakda ng Biblia. Ulitin ko po, ang biblical na kapanahunan ay isang tiyak na yugto ng panahon na isinasalarawan ng pagkakatupad ng lahat ng propesiya o senyales na itinalaga para sa panahon na iyon ayon sa itinakda ng Biblia. Ang ibig ko sabihin dito ay ang biblical na kapanahunan, ito po ay isinasalarawan po ng pagkakatupad sa mga hula na itinalaga ng Biblia para po sa panahon na iyon. Sa pang-araw-araw po na buhay, pwede pa natin itong i-illustrate na ano ba yung panahon ng first examination, preliminary exam sa college. Siyempre, ang panahon na yun ay kapag nagbibigay na ng exam, nagtitest niya yung mga estudyante, ano kailan yun? Yun itong petsa. Ngayon naman po, pag natupad na yung exam, yun na yun. Ngayon naman po, hindi ka nakapanahonan, nasabi mo na, yun na yun kapag natutupad na yung mga hula. Habang hindi pa po natutupad yung lahat ng mga hula patungkol doon, hindi pa po nagaganap yung biblical na kapanahonan ngayon. Kaya po, dapat po nating bantayan. At ngayon nga po, pabilis na pabilis yung mga pangyayari, padali yung mga pangyayari na kung saan tumutukol doon sa biblical na kapanahonan na pagbabalik ng Panginoon Jesus. Kaya po masasabi po natin na ito nga po ay palapit na ng palapit. Ngayon po, ano po yung motivasyon natin? Bakit po natin kailangan papag-alawin ang ating mga puso, ihanda ang ating isip, ihanda ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, ang ating kabanalan, paglilingkod sa bawat araw para po sa pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Bakit po natin ito dapat nabantayan yung kanyang pagbabalik at yung kapanahonan ng kanyang pagbabalik? Una po, nagbabantay tayo sa muli pagbabalik ng Panginoon Jesus sapagkat ninanais natin siyang makita. Yun po yung isa na sa mga pangunahin na dapat po ay mayroon tayo. Nais natin makita ang ating Diyos na sinasamba. Nais po natin makita ang ating Panginoon. Hindi na po tayo kontento sa pagsambang kung saan hindi natin siya nakikita. Bagamat napakasarap sa puso na sinasamba natin siya ngayon at hindi po natin siya hayagan nakikita. Lalo pa kung siya po ay makikita na po natin ang ating pong manunubos, ang manginibig ng ating kaluluwa, ang ating makilang pagdikta sa ating pong kaibigan, ang Panginoong Jesus. Ninanais po natin siyang makita. At yun po yung pangunahing dahilan kung bakit po natin dapat nabantayan ng panahon ng kanyang pagdating, ng kanyang muling pagbabalik. Nais natin po siyang makita. Yung pag-ibig natin na kung saan, Panginoon, hindi na makapaghintay. Kunin mo na ako at nais na kitang makapiling at makita. Sabi po sa 2 Timothy 4:8,
Kinakantan ko na ang korona ng tagumpay at sa ako ngayon, ang Panginoon na siya makatagong hukom ang magkukutom sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. May pananabik sa muli niyang pagparito at yun po ay may korona patunggas, korona ng pagkatagumpay. Yun lamang po ay sapat ng dahilan upang bantayan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Yun po isang dahilan na yun, sapat na po yun. Sumalit mayroon pa po. Sabi dito sa Revelation 22 verse 20, sinasabi ng papatotoo sa lahat ng ito, kaya na nga, darating na ako. Sana'y dumating ka na, Panginoon Jesus. Matapos ko natanggapin ni Apostol Juan yung buong aklat ng Pakayag, Revelation, yun po yung kanyang conclusion. Dumating ka na, Panginoong Jesus. Gusto na niyang dumating. Ito po yung ating blessed hope, yung muli pagbalik ng Panginoong Jesus, yung ating pag-asa sa hinaharap. Titus 2:13, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kahilingan. Pangalawa pong dahilan kung bakit po natin dapat bantayan ang muli pagbabalik ng Panginoong Jesus. Nagbabantay tayo sa muli pagbabalik ng Panginoong Jesus sapagkat katulad ng buong sanlika, tayo mga anak ng Diyos ay naghihintay sa ating lubos na pagkatubos kay Kristo. Ulitin ko po, nagbabantay tayo sa muli pagbabalik ng Panginoong Jesus sapagkat katulad ng buong sanlika, tayo mga anak ng Diyos ay naghihintay sa ating lubos na pagkatubos kay Kristo. Sabi po sa Roma 8:21-23, nabigo ang sanlika, hindi sa gustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Galing naman, may pag-asa pa sapagkat ang sanlika ay palalayain sa pagkaalipin ito sa kabulukan at makakahatid sa kaluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sanlika ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay nakapahimutok samantalang hinihintay natin ang pagdaampon sa atin ng Diyos ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang buong sanlilikha po, ang mga bundok, ang karagatan, ang mga isla, mga ibon, lahat po ng hayop, ang sapalupaan, lahat po yan ay dumadaig. Yung po mga trahedya na nangyayari, yan po ay nangangalaga na pawasak po ang ating daigdig. At naghihintay po ang sanglilika na sila po ay mabuhin. At ito po ay matutupad lamang po sa pangalawang pagbabalik ng ating pong Panginoon Jesus. At hindi lamang po ang sanglilika, hindi po tayo. Tayo ay dumarating po tayo sa kahirapan, sa daigdig na ito. Dumarating po tayo sa cancer, sa depression, sa iba't ibang sakit, karamdaman, kahirapan ng buhay, aksidente, pagkabulo, kamatayan, at matatapos lamang po ang lahat ng ito sa muli pagbabalik ng Panginoon Jesus. Sabi po sa pangalawang Korinto 5:1 at 2, talos natin na kapag nasira ang tol ng tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at lubos nating pinananabikan ang tahanang panlangit. Dumaraing po tayo sa tundang ito na tinatahanan natin ngayon, itong katawan na ito, dahil ito po ay nasisira, sumalit sa pagbabalik po ng Panginoon Jesus. Ang lahat po ng pagkikis na ito mawawala sapagkat panlangit na po, glorified body ang ating tatanggapin. Mawawala na po yung mga hindi maganda sa ating physical na katawan, yung mga kulubot, yung pagkabulag, lahat po yan. Mawawala po yan. Kapag po natanggap na po natin yung glorified body, wala na po sakit ng ulo, sakit ng ngipin, pagtanda at kamatayan. Kaya po, purihin po ang Panginoon, hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik upang makalasa po natin yung full adoption, full redemption para po sa ating mga anak ng Diyos. Lubusan na pagliligtas, lubos-lubos sa pangkalahatan. Pangatlo po, nagbabantay tayo sa muli pagbabalik ng Panginoong Jesus sapagkat iniutos niya ito sa atin. Hindi po yung pangatlo, iniutos niya sa atin na bantayan nga po kanyang muling pagbabalik. Sabi po sa Matthew 24, verse 42, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw palilito ang inyong Panginoon. Magbantay kayo. Sa panahon po natin ngayon, higit po itong kailangan natin na sabihin sa ating kapwa, sabihin sa iglesia, sabihin kahit po sa mga hindi mananampalataya.
Malapit na dumating ang Panginoon at kailangan po natin maging gising, maging malinaw ang pag-iisip at maging alerto sapagkat sa araw na iyon na hindi po natin alam kapag siya ay dumating na hindi po tayo handa, tayo po ay kawawa. Madami pa po mga utos na pagbabantay na sinabi po ng Panginoon Jesus, Lucas 21:36, Matthew 25:13, Mark 13:33, Lucas 12:40, at kahit yung Apostol Pablo ay nagsasabi, 1 Thessalonians 5:6, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, hindi tulad ng iba. Mga kapatid, laging gising, laging handa at malinaw ang isip, hindi tulad ng iba. Sa mga talata po na ito, mahihimuha po natin na tinatawag po ng Panginoon Jesus. Tinatawag po ng Panginoon Jesus sa ating po pagmamahal sa Kanya. Ang ating po pagbabantay sa bawat araw sa Kanya pong pangalawang pagbabalik ay katibayan, matibay na katibayan ng marugdog nating pag-ibig sa Kanya. Kung hindi po tayo lubos na nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon Jesus, hindi po natin inihanda ang ating sarili, kung tayo po ay papaagam-agam, kung tayo po ay hindi talagang nakatuon ng ating isip at puso sa pagbabalik ng Panginoon Jesus Kristo mismo at ang ating pong isip at puso ay nakatuon po sa mga bagay na nakikita at nahawakan sa libutan na ito. Ibig sabihin, malamig ang pag-ibig ng ating puso para sa Panginoon. Malamig, malayo po. Kung ating isipan lamang at puso ay mga bayarin, mga gastusin, hindi naman masama na isipin sapagkat tayo pinagpo sa mundo nito. Sabat kung doon lamang po tumatakbo ang ating mga isipan, malayong-malayo po ang puso natin sa Panginoon Jesus. Pang-apat po, habang tayo po ay naghihintay, nagbabantay tayo ng muling sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus sapagkat kanyang gagantipalaan ang matatagpuan niyang gising at parurusahan ang mga natatagpuan na natutulog. Ulitin ko po, nagbabantay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus sapagkat kanyang gagantipalaan ang matatagpuan niyang gising at parurusahan ang mga natatagpuan na natutulog. Yung paggantimpala sa mga mananampalataya na nagtatapat at gising at yung parusa, hindi lamang po ito para sa mga hindi mananampalataya. Yung pong parusa na tinutukoy dito ay parusa din po para sa mga mananampalataya na tulog, na natutulog, na hindi nagbabantay sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Sa mga mananampalataya po, ulitin ko, ang mga parusa po na nababanggitin ko, yung mga tadatang ito, at tumutukoy po, yung mga parusa na tumutukoy sa mga mananampalataya na tulog at hindi nagbabantay sa pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Sabi po sa Lucas 12:35-38, sabi po doon, Lucas 12:35-38, Lucas 12:35-38, sabi po doon, maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumugan kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping na abutan ng babantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibili sila at paupin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung mararatnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sabi naman po sa verse 43-46, yung po yung pagiging handa. Ito naman po yung mga natutulog ng mga mananampalataya at lingkod ng Diyos. 43-46, pinagpalang aliping madarat ng gumagalat ng tungkulong pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ko. Ngunit, kung sasabihin ng aliping yan sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugin niya ang kanyang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, araw at oras. Doon lupit silang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suway. Yun po yung kailat lang ng mga alipin na hindi po nagbabantay. Yung mga mananampalataya na hindi nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon Jesus.
yung lupit na pamalusahan at isasama nga sa mga surain. Ibig sabihin, para pong mga hindi mananampalataya na pagtrato. Paano mahirap kong tanggapin? Pero ito po yung literal na sinasabi nito. At sa mga darating na pong aralin, ito po yung magiging malinaw. Bakit ganun? Bakit may parusa yung mga mananampalataya na hindi nagbabantay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Subalit malinaw po ang sinasabi niya sa itanong Panginoong Hesus na iyon nga po ang siyang mangyayari. Kaya dapat po tayong magbantay. Kaya po habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, bantayan po natin ang kanyang pagbabalik. Tayo po magpakabanal, maglingkod, ihayag ang kanyang salita. Hindi po kailangan maging pastor bago po ito maihayag. Pakaranan po natin. Inahamon ko po ang bawat isa. Kahit ikaw ay isang bagong mananampalataya, sa pamilitan ng iyong patotoo kung paano ka nakilala sa Panginoon, pwede mong sabihin sa ibang, mahal ka ng Panginoong Yesus at nais ka din niya piligtas. Katulad ng ginawa niyo sa akin. At ikwento mo ang iyong patotoo. Hindi na kailangan na marami ka ng alam sa Biblia kung anong ginawa siya ng Panginoong Yesus. Yun na, yung gawin mo. Kaya po yung lumaya sa batalyon na mga masamang espiritu. Sabi ng Panginoong Yesus, sabihin mo sa kanila, ginawa ng Diyos sa iyo. Sabihin mo sa ibang tao. Ganun. Makatanggap na kaligtasan. Sabihin mo sa iba kung paano ka iniligtas ng Panginoon. Ganun po kasi hindi. Hindi kailangan na napakahaba pang pag-aaral bago mo ibahagi si Jesus. Ibahagi mo si Jesus kung ano ang ginawa niya sa iyong buhay. At kung ikaw ay may oras na, pag-aralan mo, Juan 3:16, Efeso 2:8-9, Roma 6:23, pag-aralan mo yung mga talatang na tumutukoy sa kaligtasan. At ito po may babahagi mo sa iba. Hindi po may kakailangan na ikaw o ako ay maging graduate ng Bible School o may personal na training bago makapagbahagi. Totoo, maganda po yung mga bagay na yun. Maganda kung may training. Pero sa simpleng kaparaan na po, pwede po natin hilingin sa Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, guys, kung magpagamit sa inyo, tulungan po ninyo ako na maibahagi ko ang iyong salita sa iba. Turuan mo ang Panginoon. At naniniwala po ako, bibigyan kayo ng Panginoon ng mga ilang talata na kung saan pwede ninyong ibahagi sa iba. Simple na naman po ang mensahe ng kaligtasan. Kahit po elementary, kahit ang high school student, pwede po itong kabisaduhin at ibahagi sa iba. Bakit po tayo nahihiya? At kung dami kabataan, hindi nahihiya magsasayaw sa TikTok. Bakit yung ibang kabataan, hindi nahihiya sa kung ano yung ginagawa ng masama? Pero bakit po ang salita ng Diyos, hindi kinakahiya po natin? Kaya po, dapat po, ibahagi po natin ang salita ng Diyos sa iba. Ito na po yung panahon. Huwag na po natin pong iasalanan sa mga pastor. Lumapit po tayo sa ating pastor, gusto ko pong magbahagi ng salita ng Diyos sa aking kaklase, sa aking kaibigan, sa aking katrabaho. Hindi kahit po ng kaligtasan, kung paano maliligtas ang kaluluwa, kung paano mananampalataya. Turuan po ninyo ang pastor. Lumapit po kayo sa inyong mga pastor, sa inyong mga elders sa iglesia o sa mga inyong mga ate at kuya sa church. Magpatulong kayo. At sigurado po, sasamahan kayo ng Panginoon sapagkat ito po ay salita niyo. So, ang school na kayo ay humayo upang banggitin ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa sasamahan niya ngayon. Matthew 28:18-19-20. Go ye therefore and disciple of nations, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And I will be with you even unto the end of the world, even unto the end of this age. Kasama po kayo ng Panginoon. Huwag kayong matakot. May bunga ang lahat ng inyo pong gagawin. At kung hindi mo nila tanggapin ng Panginoong Yesus, wala pong nawala sa inyo. Patuloy lang po kayong manalangin at magbahagi sa ibang tao naman. Habang hindi po natin ang Panginoong Yesus, siguraduhin po natin ang ating pong buhay nagsisisi, nagpapakabanal, ibinabahagi po natin ang salita niya sa iba't ibang tao. Bantayan din po natin ang ating pong mga pamilya, po natin, lalo po yung mga hindi ligtas. Ilapit po natin sa Panginoong Yesus. Patuloy po natin bantan ang ating sarili ng kaputian, ng kabanalan. At patuloy po tayo manalangin, Panginoon, bigyan mo ko ng tamang puso, ng tamang isip upang sa muling pagbabalik ako po ay handa. Kailangan po natin itong paghandaan sapagkat sa kanya po pagbabalik ng Panginoong Yesus
Isasama niya po tayo upang tayo po ay magdirong sa kanangitan, marriage, supper, feast of the Lamb. Tayo po ikakasal sa Panginoong Jesus, ang grande po yun. At dun po sa ilang mananampalataya, kasama po tayo na maghahari ng Panginoong Jesus, millennial kingdom, 1,000 taon, dito po sa lupa. At pagkatapos po noon, panibagong digmaan, Battle of Gog and Magog. Pagkatapos po noon ay new heaven and new earth, na kung saan pang walang hanggan na po na makakasama natin ang Panginoong Jesus. Dapat po tayo maging handa. Dapat po natin itong bantayan. Kaya po mga kapatid, ang lahat po ng sakripisyo na dinaranas natin ngayon, mga pagtitiis, kawalan ng pera, huwag po nating sumbatan ang Diyos. Tapos patuloy po tayo tumawag sa Diyos. Ang mga pagtitiis at mga paghihirap na nararanasan ko at nararanasan mo ngayon, kapatid, ay pansamantala lamang at maliit lamang. Yan po ay saglit lang nalilipas at dadaan sa ating buhay. Pagkalipas naman niyan, pag po tayo nasumpungan ng tapat ng Panginoong Jesus, pangwalang hanggang kaligayahan naman ang mararanasan po natin. Sa piling ng Diyos, sa piling ni Jesus, sa piling ng Banal na Espiritu, sa piling ng lahat ng mananampalataya, ng Abraham, Noah, Daniel, at ang iba pa mga apostol, mga propeta, sa pangwalang hanggang panahon. Hindi 1,000 taon, hindi 2,000 taon, hindi milyon-milyon taon, kundi pangwalang hanggan. Kaya po, peace lang po tayo. Nais ko po na kayo ipanalangin. Hallelujah. Bago po kayo ipanalangin, nais ko po ipaalala na yung pong katuruan na hindi po natin dapat bantayan ng muli pagbabalik ng Panginoon Jesus, hindi po natin dapat bantayan ng panahon. Alamin ang panahon na kanya pagbabalik, yun po ay mali. Dapat po tayo magbantay. Kapag iniutos po ng Panginoon, sapagkat hindi nga po natin alam ang araw at oras, kaya po natin dapat bantayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa aralin na ito. Salamat po sa katotohanan na kami po ay mahal mo. Salamat po sa katotohanan na kami po ay iniibig mo. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na maging tapat habang naghihintay. Tulungan mo kami, Diyos, na isuko ang lahat ng kamunihan sa aming mga puso. Tulungan mo kami, Diyos, na isuko ang lahat, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa aming mga buhay. At aking Diyos sa inyo mga sa banal na pangalan ng Jesus, sa buhay po ng mga nakikinig ngayon. Hallelujah, hallelujah, sakalas, sekalas, siyara, ilakula, kalatik, kalaki. Sa lahat ng nagnanais ng paglaya sa aming mga kabigat at sa kanilang mga buhay, sa banal na pangalan ng Jesus, espiritu na umaalipin, kahalayan, kayabangan, depresyon, pagkakautang, kawalan ng interes sa ng Diyos, pandalamig, pagtalikod, kabaklaan, katumbuyan, kahalayan, hindi sa mga nabibig o patawad, witchcraft, sorcery, idolatry, sakit karamdaman, cancer, sa banal na pangalan ni Jesus, lahat kayo, kasinungalingan, kahalan at panaluan. Every spirit of the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, sa buhay ng mga nakikinig, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I cast you out and I rebuke you in Jesus' name. Nilalabot ko ang kapangyarihan mo sa buhay ng mga nakikinig nito. Sa banal na pangalan ni Jesus, layas in Jesus' name. Layas in Jesus' name. And I release the spirit of freedom. I release the spirit of love. I release the spirit of grace. I release the spirit of peace. In Jesus' name. Amen. Para po sa mga hindi pa nakakasigurado sa kaligtasan, simple lamang po ang mensahe ng kaligtasan. Aminin po natin ang ating pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Manampalataya po tayo sa Panginoong Jesus bilang Panginoon para pagligtas. Isuko po natin ang ating pong buhay sa Kanya. Ibigin po natin siya at paglingkuran. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang buhay ng kanyang bukong na anak upang sino sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Efeso 2:8 and 9, ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Panginoon. Ito ay ang pananampalataya, ang nililigtas sa tao, at ito po ay hindi po sa ating saadili, hindi po sa sariling gawa. Ang kaligtasan po dito, ito po ay sa pananampalataya, ito po ay regalo ng Diyos. Ito ang wala po tayo may pagmalaki. Kaya nais po kayong ipanalangin. Ulitin po ninyo sasabihin ko. Hallelujah. Hallelujah. Aking Diyos sa inyo, aking Diyos, papakumbaba po ako sa inyo pong harapan.
patawad po sa kanyang mga pagkakasala simula sa pagkabata at pinapatawad ko din po ang mga tao na nakasakit sa akin. Tinatanggap ko po at sinasampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas ng aking buhay. Hinihiling ko po na siya po ay mag-ari sa aking buhay. Nananampalataya po ako na siya ay namatay at muling nabuhay upang ako ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Maraming pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig sa ating pong karaling. Muli po, hinihiling ko din po ang inyo pong pananalangin para po sa ministry na ito ng Panginoon. Hindi lamang po itong sa YouTube o sa online na ministry, kundi po yung araw-araw po na paglilingkod po natin na ginagawa na sama-sama sa Panginoon. Sa mga pangyayari po sa mundo ngayon, marami po may mga sigalot, marami po may mga hindi pagkakaunawaan. Kahit po sa doktrina, pananampalataya, sa kailangan po natin lahat yung pakumbaba sa harapan ng Diyos. Umami ng ating kasalanan, itamang ating relasyon sa Diyos, itamang ating relasyon sa ating kapwa, at ipanalangin po natin ang ating kapwa sa bawat tawag, sa bawat sandali. Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga kababayan na sinalanta ng mga bagyo. Hinihingi po namin ang mabilis na pagbangon ng kanilang kabuhayan, maging po ang pagkain at ang kanilang mga kasuotan at kahanan, at paging po ang kanilang mga ari-arian at kalusugan. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Muli po, maraming po salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos lamang po ang kaluwalhatian. Amen. Amen. Amen.